Tinalikuran ang pagiging tagapagmana para sa simpleng buhay, ngunit sinampal at pinalaya si Cassandra ng kanyang biyenan sa gitna ng bagyo para agawin ang kanyang mga anak. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi, inilabas ang kanyang black card, at sumumpang buburahin ang pamilya Gonzales sa mapa ng mga elite. Sa pagbabalik ng tunay na reyna sa kanyang trono, buhay ba o matinding kahiya-hiya ang magiging kabayaran ng mga nangapi sa kanya? Humihiyaw ang hangin sa labas, kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang bawat kulog ay tila isang suntok sa dibdib, isang paalala ng unos na nagaganap hindi lang sa kalikasan, kundi sa loob ng maliit na bahay na kanilang tinitirhan sa tondo. Para kay Cassie, ang lamig na dulot ng panahon ay walang-wala, kumpara sa nanunuot na panlalamig sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng sala, yakap-yakap ang dalawa niyang anak na kambal, sina Leah at Lian. Ang mga sanggol, na ilang buwan pa lamang ang edad, ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay, sa bangis na nakapalibot sa kanila. Wala kang kwenta, isa kang malaking pabigat sa pamilyang ito. Ang sigaw ni Dolores, ang kanyang biyenan, ay mas malakas pa sa kulog. Dumapo sa mukha ni Cassie ang isang puting sobre. Walang laman. Iyon ang sobre na dapat sana ay naglalaman ng kanyang sahod mula sa maliit na pinapasukang karinderya. Ngunit nagkasakit ang isa sa kambal at kinailangan niyang gamitin ang pera para sa gamot. Inay, pakiusap po. Nagipit lang po talaga ako. Halos pabulong na pakiusap ni Cassie, nanginginig ang mga labi. Para po sa gamot ni Lian. Palusot! Puro ka na lang palusot! Tumayo si Dolores, nanlilisik ang mga mata. Ang mukha nitong laging puno ng pagkainis ay mas lalo pang nabalot ng galit. Mula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan na lang ang dala mo. Akala mo siguro ay mapapaniwala mo kami sa mga drama mo? Isang hamak na ulila na walang pinanggalingan. Napayoko si Cassie, hinigpitan ng yakap sa mga anak. Ang bawat salita ay parang matatalim na kutsilyong tumataranta sa kanyang pagkatao. Tiniis niya ang lahat ng ito sa loob ng halos 2 taon. Ang pangaalipusta, ang masasakit na salita, ang pagtrato sa kanya na parang isang utusan. Ginawa niya ang lahat dahil sa pag-ibig. Pag-ibig para kay Ramon. Lumingon siya sa kanyang asawa na nakatayo sa isang sulok, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Sa mga mata nito ay nakita niya ang awa, ang pag-aalinlangan. Ramon, pakiusap, kausapin mo si inay. Sabi ni Cassie, ang boses ay basag na. Huminga ng malalim si Ramon at humakbang papalapit. Hinawakan niya ang kamay ni Cassie. Saglit isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Cassie. Ngunit isang matalim na sulyap lamang mula kay Dolores ay sapat na para mamatay ang kakarampot na pag-asang yon. Ramon, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi mo ba nakikita? Niloloko lang tayo ng babaeng yan. Baka kung saan na naman dinala ang pera. Sigaw ni Dolores. Agad na binitawan ni Ramon ang kamay ng asawa. Ang mainit na palad na dating nagbibigay sa kanya ng lakas ay bigla na lang nawala. Iyon ang sandaling gumuho ang mundo ni Cassie. Ang pagbitaw na yon ay mas masakit pa sa sampal, mas malupit pa sa anumang sigaw. Iyon ang hudyat ng katapusan. Patawarin mo ako, Cassie. Halos hindi marinig na sabi ni Ramon. Umiwas ito ng tingin. Tama si inay. Siguro mas mabuti kung lumayo ka muna. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Cassie. Ramon? Saan kami pupunta? Gabi na. At tingnan mo ang lakas ng ulan. May sakit pa si Lian. Sa isang sulok, nakahalukip-kip na nakatayo si Marites, ang nakababatang kapatid ni Ramon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Hey naku, Ate Cassie, ang drama mo. Kaya mo na yan. Sanay ka naman sa hirap, di ba? Hindi na napigilan ni Cassie ang pagtulo ng kanyang mga luha.
Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy, kasabay ng ulan sa labas. Sige na, lumayas ka na. Itinulak ni Dolores si Cassie palabas ng pinto. Halos mawalan ito ng balanse. Mabuti na lang at napakapit siya ng mahigpit sa kanyang mga anak. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Isama mo yung mga malas mong anak. Sinubukan ni Cassie na lumingon kay Ramon. Umaasa sa huling pagkakataon na pipigilan siya nito. Ngunit nanatili itong nakatayo roon, isang duwag na anino sa likod ng kanyang ina. Ipinidi ang pinto nang may malakas na kalabog. Naiwan si Cassie sa labas. Agad siya niyang binasa ng malakas na ulan. Ang manipis na kumot na bumabalot sa kambal ay nagsimula na ring mabasa. Ang iyak ng mga sanggol ay halos malunod sa ingay ng bagyo. Nanginginig sa ginaw at sa matinding sakit ng kalooban. Sumilong si Cassie sa ilalim ng maliit na medya agwa ng katabing bahay. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Sinusubukang ibigay ang lahat ng init na natitira sa kanyang katawan. Walang tigil ang pagtulo ng kanyang luha, humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang mukha. Tapos na, ang 2 taon ng pagtitiis ng pag-asang balang araw ay matatanggap din siya, ay nagwakas sa gabing iyon. Ang pag-ibig na inakala niyang tunay ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Pinili niya ang buhay na ito. Itinakwil niya ang lahat para dito. At ito ang iginanti sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang mga payapang mukha ng kanyang mga anak, na sa kabila ng lahat ay nakatulog na muli sa kanyang mga bisig, isang kakaibang damdamin ang pumalit sa pighati, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi para sa kanya, kundi para sa 2 inosenteng anghel na ito. Hindi sila nararapat sa ganitong uri ng pagtrato at hindi na siya papayag na muli silang masaktan. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ng kanyang duster ang isang luma at simpleng cellphone, isang modelong malayo sa mga mamahaling smartphone na ginagamit ng pamilya Gonzales. Ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang totoong buhay. Nanginginig ang mga daliri niyang pinindot ang nag-iisang numero sa speed dial. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Puno ng pag-aalala. Ma'am Cassandra, nasaan po kayo? Okay lang po ba kayo? Napapikit si Cassie. Huminga siya ng malalim at nang muli siya nang magsalita, ang boses niya ay hindi na ang boses ng isang kahabag-habag na biktima. Ito ay malamig, matigas, walang bakas ng anumang pagmamakaawa. Arthur, tapos na ang laro. Sunduin mo ako. Wala pang 10 minuto ang lumipas nang isang makintab at kulay itim na sasakyan ang marahang humawi sa tubig baha sa eskinita. Ang itsura nito, isang mamahaling European luxury sedan, ay tila isang aparisyon sa gitna ng magulo at basang-basang kalye ng Tondo. Huminto ito ilang talampakan mula sa kinatatayuan ni Cassie. Ang mga ilaw nito ay tumagos sa dilim ng gabi na parang mga matang naghahanap. Bumukas ang pinto sa likuran at isang lalaking nakaunipormeng itim na suit, may dalang malaking payong, ang mabilis na lumabas. Ito si Arthur Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matapat na executive assistant. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang pagkagulat, tanging malalim na pag-aalala at respeto. Ma'am Cassandra, magalang na bati ni Arthur habang maingat na pinapayungan ang mag-iina laban sa malakas na ulan. Pasok na po kayo. Hinihintay na po tayo. Walang salitang tumango si Cassie. Maingat siyang inalalayan ni Arthur papasok sa sasakyan. Ang loob nito ay kabaligtaran ng mundong iniwan niya sa labas. Ang amoy ng mamahaling leather, ang tahimik na paligid na hindi tinatablan ng ingay ng bagyo, at ang banayad na init mula sa heater ay tila yumakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon, hindi nilingon ni Cassie ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan.
Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang anak na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan, ligtas na sa lamig at panganib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maliliit nilang pisngi. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, sariwa at kumikirot. Ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila luhang hindi na niya kailangang iyakan. Umiyak na siya kanina. Ngayong gabi, tapos na ang pagluha ni Cassie. Ang isisilang ay ang galit ni Cassandra. Ang biyahe mula Tondo hanggang Makati ay isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Mula sa masisikip na eskinita, pumasok sila sa malalawak na kalsada ng Forbes Park. Ang bawat bahay na kanilang nadadaanan ay mga naglalakihang mansyon na papalibutan ng matataas na pader at mga bakal na tarangkahan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na may nakaukit na De La Vega. Automatiko itong bumukas. Sa pagpasok nila sa malawak na driveway, bumungad sa kanila ang isang mansyon na tila palasyo, naliligo sa liwanag sa gitna ng madilim na gabi. Pagbaba pa lamang niya ng sasakyan, isang linya ng mga kasambahay na nakauniporme ang naghihintay na sa may pintuan, pinangungunahan ng isang may edad ng babae, si Yaya Loring, ang mayordoma ng mansyon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at gulat. "Senyorita Cassandra!" Bulalas ni Yaya Loring. Hindi maitago ang pagkagulat nang makita ang basang-basa at payak na anyo ng kanilang amo. Ngunit hindi pinansin ni Cassandra ang kanilang mga reaksyon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad nang siya ay magsalita. "Yaya Loring, ihanda ang nursery. Pakidala ang dalawang yaya. Siguraduhin ninyong mapapalitan agad sila ng tuyong damit at mapainom ng maligamgam na gatas. Tawagan si Dr. Santos at papuntahin dito para masiguro na hindi sila magkakasakit." Maingat niyang ibinigay ang kambal sa dalawang yaya na agad lumapit. Walang emosyon niyang pinanood ang mga itong umakyat sa engrandeng hagdanan. Nang masiguro niyang nasa mabuting mga kamay na ang kanyang mga anak, doon lamang siya lumingon kay Arthur. "Sumunod ka sa opisina ko." Iyon lang at tumalikod na siya, tinahakang daan patungo sa master suite. Sa loob ng kanyang walk-in closet, na kasing laki ng buong sala ng bahay ng mga Gonzales, humarap siya sa isang dambuhalang salamin. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng nakasuot ng kupasing duster, basa ang buhok at may mga bakas ng luha sa pisngi. Ito si Cassie, isang ilusyon na siya mismo ang lumikha, isang tautuhang nagtiis at nagpakamartir sa ngalan ng pag-ibig na hindi naman pala totoo. Marahan niyang hinubad ang suot na damit at hinayaan itong bumagsak sa sahig na gawa sa marmol na parang balat ng ahas na kanyang nilulumutan. Inalis niya ang pekeng salamin na walang grado na nagsilbing panangga sa matalas niyang paningin. Hinawi niya ang basang buhok palayo sa kanyang mukha. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin ay iba na. Ang mga matang dati puno ng pag-asa ay napalitan ng lamig ng yelo. Ang mga labing dati handang ngumiti ay nakatikom na ngayon sa isang tuwid at matigas na linya. Ang kahinaan ay naglaho na, pinalitan ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. Hindi na siya si Cassie, siya si Cassandra de la Vega. At ang reyna ay nagbabalik na sa kanyang trono. Nang pumasok siya sa kanyang personal na opisina, suot ang isang itim na silk robe na abutan niya si Arthur na naghihintay, may hawak na tablet. Ang silid ay high-tech, napapalibutan ng mga monitor at salamin. Ito ang kanyang command center. "Anong status?" tanong ni Cassandra habang umuupo sa kanyang malaking leather chair sa likod ng isang mesa na gawa sa mahogany. "Lahat ng assets ng Gonzales ay konektado pa rin sa inyong primary account, ma'am," sagot ni Arthur. Ang supplementary credit cards, ang checking account na ginagamit nila para sa upa at mga bayarin, maging ang financing para sa kotse ni Ramon, lahat ay nakapangalan sa inyo.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Cassandra. Ginawa niya ang lahat ng iyon para bigyan sila ng komportableng buhay habang siya ay nagpapanggap na simple. Yun pala, ang perang yun ang ginagamit nila para yurakan siya. Tumingin siya ng diretso kay Arthur. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. I-freeze mo lahat. Lahat, ma'am? Paglilinaw ni Arthur. Lahat! Mariing sagot ni Cassandra. I-freeze mo ang lahat ng supplementary accounts at credit cards na nakapangalan sa mga Gonzales. Siguraduhin mong wala silang magagalaw kahit isang sentimo simula ngayon. Agad-agad. Masusunod po, ma'am. Mabilis na nagtipa si Arthur sa kanyang tablet. Sa isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City, malakas ang tawanan ng pamilya Gonzales. Sa wakas, natauhan din si Kuya, sabi ni Marites habang kumukuha ng selfie kasama ang in-order nilang lobster. Wala na ang panggatong sa bahay. Dapat lang sa kanya yon. Sagot ni Dolores habang umiinom ng red wine. Isang hamak na babae, akala mo kung sino. Ramon, anak, tama ang ginawa mo. Ngayon, makakahanap ka na ng isang babaeng karapat-dapat sa'yo. Isang mayaman. Ngumiti lang si Ramon. Kahit sa kaloob-looban niya ay may kaunting guilt. Pero nawala rin yon nang makita ang karangyaan sa paligid. Ito ang buhay na para sa kanya. Waiter, tawag niya. Buong pagmamalaki. Ang bill, please. Ibinigay niya ang kanyang credit card, ang mismong card na ginagamit niya sa lahat ng kanilang luho. Ngunit pagbalik ng waiter, ang mukha nito ay alangay. Sir, pasensya na po, pero decline po ang card ninyo. Ano? Imposible yan. Subukan mo ulit. Inis na sabi ni Ramon. Sinubukan muli ng waiter ngunit ganoon pa rin ang resulta. Decline pa rin po, sir. Nagsimulang magtinginan ng mga tao sa katabing mesa. Namula ang mukha ni Ramon sa hiya. Habang kinakapa niya ang kanyang wallet para sa isa pang card, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa bangko. Binuksan niya ito at ang mga salitang nabasa niya ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Your supplementary account has been suspended by the primary cardholder. Ang kahihiyan ay isang kumunoy. Habang pilit kang gumagalaw, mas lalo ka nitong hinihila pababa. Iyon ang nararamdaman ni Ramon habang nakatayo sa harap ng cashier. Pinipiga ang wallet para sa lahat ng cash na laman nito. Ang mga bulungan mula sa ibang lamesa ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang mapanuring tingin ng waiter ay tila isang panghahamak. Hindi sapat ang kanyang pera. Marites, may cash ka ba dyan? Pabulong niyang tanong sa kapatid. Pawis na namumuo sa kanyang noo. Wala, kuya. You know I don't bring cash. Ang cheap kaya. Mabilis na sagot ni Marites, abala sa pagtatago ng mukha sa likod ng menu. Napabaling si Ramon sa ina. Inay, bakit ako ang tatanungin mo? Mataray na sagot ni Dolores. Kasalanan niya ng asawa mo. Ang lakas ng loob na ipahiya tayo ng ganito. Sa huli, kinailangan ni Ramon na iwan ang kanyang driver's license bilang kolateral. Isang kasunduan na babalikan niya ang bayad kinabukasan. Ang paglabas nila sa restaurant ay parang isang walk of shame. Ang dating pagmamalaki ay napalitan ng sukdulang kahihiyan. Ang biyahe pauwi ay puno ng nakabibinging katahimikan. Ngunit pagkapasok nila sa pinto ng kanilang bahay, sumabog ang lahat. Walang hiya kang bata ka, sigaw ni Dolores at dinuruduro si Ramon. Hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong asawa. Tingnan mo ang ginawa niya. Pinahiya niya tayo sa harap ng maraming tao. Ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala natin? Inay, hindi ko naman alam na gagawin niya to. Katwiran ni Ramon habang hinahagis ang susi ng kotse sa mesa. Ang pagkalito at inis ay naghahalo sa loob niya. Baka nagtatampo lang talaga. Tatawagan ko siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Cassie. Ring lang ito ng ring.
hanggang sa marinig niya ang boses ng operator. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sinubukan niya ulit. At ulit at ulit, pareho pa rin. Ano? Hindi mo matawagan? Pang-uuyam ni Dolores. Sinabi ko na sa'yo, Ramon. May tinatagong kalandian ang babaeng yan. Siguradong may kasama na yang iba kaya hindi niya sinasagot ang tawag mo. OMG, kuya. Paano na yung bag na ipinapabili ko sa'yo? Singit ni Marites. Mas inaalala pa ang kanyang luho kaysa sa problema ng pamilya. At saka, kailangan ko ng allowance para sa lakad namin ng friends ko this weekend. Manahimik ka, Marites. Sigaw ni Ramon. Sa unang pagkakataon ay nawalan ng pasensya sa kapatid. Hindi mo ba nakikita ang problema? Wala tayong pera. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Dolores, pilit na pinapakita na kontrolado niya ang sitwasyon kahit halata ang kaba sa kanyang mukha. Magbabayad din niyang si Cassie. Tiyak na babalik yan dito na parang asong nakahapay ang buntot kapag naubos na ang pera niya. Let's see how long she lasts. Sa mga sumunod na oras, sinubukan ni Ramon na kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ina. Isang simpleng tampo lang ito, isang paraan ni Cassie para makaganti. Babalik din siya. Kinailangan niyang maniwala roon. Ngunit kinabukasan, isang bagong dagok ang dumating. Nasa opisina si Ramon, pilit na nagtatrabaho, nang tumawag ang kanyang boss, si Mr. Lim. Ramon, can you come to my office? Sabi nito sa telepono. Ang boses ay formal at malamig. Kinabahan si Ramon, pero pumasok pa rin siya na may ngiti. Ito na siguro yon. Ito na ang anunsyo ng kanyang promotion bilang bagong department manager. Isang posisyong matagal na niyang inaasam. Good morning, sir. Bati niya. Hindi ngumiti pabalik si Mr. Lim. Ikinumpas nito ang kamay sa silya sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka, Ramon. Nang makaupo si Ramon, nagsalita si Mr. Lim, umiiwas ng tingin. Ramon, tungkol sa promotion, nagkaroon ng biglaang pagbabago ng desisyon mula sa board. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Ang posisyon ay ibinigay na sa iba. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ramon. Po? Pero, akala ko po sigurado na. Ako po ang pinaka-senior at sinabi niyo po na sa akin na iyon. I know. I'm sorry, Ramon. Sabi ni Mr. Lim, halatang hindi komportable. Wala akong magagawa. Ang utos ay galing sa pinakaitaas. Hindi na nila sinabi ang dahilan. Lumabas si Ramon sa opisina na tuliro. Hindi ito coincidence. Unang nawala ang pera. Ngayon naman ay ang kanyang promotion. Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang kalooban. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagtatampo. Pagkatapos ng trabaho, hindi na siya nag-isip pa. Minaneho niya ang kotse papunta sa tondo. Kailangan niyang makausap si Cassie. Kailangan niyang ayusin ito. Ngunit pagdating niya sa maliit na apartment na kanilang inuupahan, naabutan niya ang landlady na nagwawalis sa labas. Ay, Sir Ramon, bati nito. Naghahanap po ba kayo? Opo, Aling Nena. Si Cassie po? Nasa taas po ba? Umiling ang matanda. Naku, wala na po sila, sir. Umalis na sila kagabi. Kasagsagan pa nga po ng bagyo. Natigilan si Ramon. Umalis? Saan daw po nagpunta? Nagkibit balikat si Aling Nena. Abay, ewan ko po. Basta ang nakita ko lang, may sumundong napakagarang sasakyan. Kulay itim. Grabe, sir. Pangmayaman talaga. Akala ko nga artista ang bumaba. Baka po kamag-anak niya. Isang magarang sasakyan? Walang mayaman na kamag-anak si Cassie. Ulila na siya. Ang kwento niya kay Ramon ay lumaki siya sa isang malayong probinsya at nakipagsapalaran lang sa Maynila. Ang lahat ng alam niya tungkol dito ay biglang nagkaroon ng mga butas. Bumalik si Ramon sa kanilang bahay na bagsak ang balikat. Ang pag-asa niya ay unti-unti nang nauubos. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina
na nakatayo sa sala. Hawak ang isang eleganteng sobre na kulay krema. "Ano yan, inay?" Hindi sumagot si Dolores. Nakatitig lang ito sa papel na hawak. Ang muka ay unti-unting namumutla. Lumapit si Ramon at tiningnan ang sulat. Galing ito sa isa sa pinakamalaki at pinakakilalang law firm sa bansa. Ang mga salitang nakasulat ay formal at nakakatakot. Nagsasaad ng isang formal na demand na sagutin ang akusasyon ng misappropriation of personal assets. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Ramon. Ito ay ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng sulat. Ang pangalan ng kanilang inaakusahan. Ang pangalan ng taong nagpadala ng liham. Hindi ito Cassie. Nakatitig sa kanila. Sa makinis at mamahaling papel, ang isang pangalan na puno ng kapangyarihan at awtoridad. Isang pangalan na hindi nila kailanman narainig, ngunit sa isang iglap ay nagpabago sa lahat. In behalf of our client, Mrs. Cassandra de la Vega. Isang malaking LED screen ang nagniningning sa loob ng conference room ng De La Vega Global Holdings. Nakaupo sa dulo ng isang napakahabang mesa si Cassandra, napapalibutan ng mga board members at top executives ng kumpanya. Ngunit ang pinapanood nila ay hindi mga chart ng sales o business projections. Pinapanood nila ang pinakasikat na business news program sa bansa. Sa screen, isang respetadong news anchor ang nag-uulat. Isang malaking sorpresa sa mundo ng pagnenegosyo ang muling paglabas sa publiko ni Miss Cassandra de la Vega, ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong business tycoon na si Don Alejandro de la Vega. Matapos ang halos 2 taong pananahimik, formal nang umupo si Miss de la Vega bilang bagong chairwoman ng De La Vega Global Holdings. Ang kanyang biglaang pagbabalik ay nagdulot ng pagtaas ng 15% sa stock value ng kumpanya sa loob lamang ng ilang oras. Nabitawan ni Dolores ang hawak niyang tasa ng kape. Tumilapon ito sa sahig at nabasag, ngunit walang sino man sa kanila ang gumalaw. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa screen. Sa TV, ipinakita ang isang larawan ni Cassandra. Hindi si Cassie na gusgusin at nakayuko, kundi isang babaeng puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang suot ay isang mamahaling business suit, at ang kanyang mga mata ay matalas at matalino. Hindi maaari, pabulong na sabi ni Ramon. Nanginginig ang buong katawan. Ang babae sa screen ay ang kanyang asawa, ngunit parang isang estranghero. De la Vega. Inulit ni Dolores ang apelyido, at ang realisasyon ay sumampal sa kanya na parang isang malakas na sampal. Anak siya ni Don Alejandro de la Vega, ang isa sa pinakamayamang tao sa buong Asia. Ang panginginig sa kanyang boses ay napalitan ng isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng kasakiman. Mayaman pala siya. Ramon, bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ko alam, inay. Wala akong alam. Sigaw ni Ramon. Gulo ang isip. Ang sabi niya, ulila na siya at galing sa probinsya. So, ibig sabihin, mayaman na tayo? Tanong ni Marites. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng excitement. Ngunit ang pag-asa sa kanilang mga muka ay agad na naglaho nang muling magsalita ang news anchor. Kasabay ng kanyang pagbabalik ay ang mga usap-usapan tungkol sa isang malawakang internal audit sa lahat ng ari-arian ng pamilya De La Vega, kabilang na ang pagsusuri sa lahat ng posibleng financial leaks at hindi autorisadong paggamit ng kanilang pondo sa mga nakaraang taon. Ang demand letter mula sa law firm, ang mga suspendido nilang account, ang nawalang promotion ni Ramon, lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang nakakakilabot na paraan. Hindi ito isang simpleng pagtatampo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nakatayo si Cassandra sa harap ng floor-to-ceiling na bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De La Vega Tower. Mula rito, tanaw niya ang buong Makati. Ang syudad ay nasa kanyang mga paanan. Tapos na ang board meeting, ma'am? Sabi ni Arthur. Natahimik na pumasok sa silid.
Gaya ng inaasahan, buo ang kanilang suporta sa inyo. Good, sagot ni Cassandra, hindi lumilingon. Iyon lang naman ang kailangan ko, ang pag-aproba nila. Lumapit si Arthur, may hawak na tablet. Mayroon na po akong initial report base sa financial tracking na ipinagawa ninyo. Humarap si Cassandra. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ipakita mo sa akin. Ipinakita ni Arthur ang screen ng tablet. Nakalista roon ang mga credit card transactions ni Ramon sa loob ng nakaraang taon. Maraming transactions sa mga 5-star hotels, ma'am. Soler, Okada. Madalas tuwing Miyerkules ng hapon, ang oras na sinasabi niyang may overtime siya sa trabaho. Paliwanag ni Arthur, ang boses ay professional at walang emosyon. Tiningnan ni Cassandra ang mga petsa. Tumama ang mga ito. Mga araw na uuwi si Ramon na pagod, sasabihing sobrang daming trabaho. Siya naman, ang tangang si Cassie, ay ipaghahain pa ito ng hapunan at mamasahihin ang likod. Magkano ang mga binabayaran niya? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay mababa. Standard suite rates po, ma'am. At may kasama laging room service, champagne at oysters. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Cassandra. Champagne at oysters. Samantalang sila sa tondo, madalas ay sardinas lang ang ulam. Nag-swipe si Arthur sa screen. May mga malalaki rin po siyang binili mula sa mga kilalang jewelry store. Ipinakita niya ang isang resibo para sa isang diamond necklace na nagkakahalaga ng ₱250,000. Binili ito 3 buwan na ang nakakaraan bilang anniversary gift. Isang anibersaryo na hindi para sa kanya. At ito po ang pinaka-interesante, dagdag ni Arthur. May isang numero na palagi niyang tinatawagan pagkatapos ng bawat hotel check-in at bago siya umuwi sa inyo. Hindi ito nakasave sa phone book niya, isang burner number. Tinitigan ni Cassandra ang numero. Isang serye ng mga digit na walang kahulugan, ngunit alam niyang ito ang susi sa lahat. I-trace mo ang numerong yan, Arthur. Utos niya. Ang boses ay mariin. Gusto kong malaman ang lahat. Sino ang may-ari niyan? Saan nakatira? Anong kinakain sa almusal? Lahat. Masusunod po, ma'am. Nang makaalis si Arthur, naiwan si Cassandra sa katahimikan ng kanyang opisina. Lumakad siya patungo sa isang estante kung saan nakadisplay ang iisang litrato. Ang wedding picture nila ni Ramon. Kinuha niya ito. Sa litrato, pareho silang masayang nakangiti. Siya suot ang isang simpleng bestida na pinili niya para itago ang kanyang yaman. Siya, ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay na pagmamahal, anuman ang mangyari. Dahan-dahan niyang hinaplos ng kanyang daliri ang mukha ni Ramon sa litrato. Ang ngiti nito ngayon ay tila isang pangiinsulto. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pagmamahal, ang mga pangako. Ang simpleng buhay na pinangarap niya. Ang lalaking nasa litratong ito ay hindi kailanman umiral. Isa lamang siyang karakter sa isang kwentong siya mismo ang sumulat. At ngayon, siya na rin ang maglalagay ng tuldok. Ilang sandali pa, bumalik si Arthur. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa kanina. May dala siyang isang brown envelope na may markang top secret sa kulay pula. Ma'am, sabi niya, at ipinatong ang envelope sa mesa. Nakuha na po ng team ang impormasyon tungkol sa babae. Hindi nagsalita si Cassandra. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang laman nito. Isang 8 sa 10 colored photograph. Ang litrato ay kuha sa isang restaurant, malinaw na gamit ang isang long-lens camera. Nakaupo si Ramon, nakangiti. At kaharap niya, nakahilig papalapit para sa isang halik ay isang babae. Isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling damit. Ngunit hindi ang halik ang nagpatigil sa paghinga ni Cassandra. Ito ay ang mukha ng babae, isang mukhang pamilyar sa kanya. Isang mukhang madalas niyang makita
sa mga business magazine at social pages. Isang mukhang kailanman ay hindi niya inakalang makikita sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng hinahalikan ng kanyang asawa ay hindi lang basta-basta. Sofia Romualdez, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Cassandra na parang isang malakas na putok ng baril. Hindi ito isang ordinaryong pangalan. Sa mundo ng pagnenegosyo sa Pilipinas, ang apelyidong Romualdez ay kasing bigat ng De La Vega. Ang Romualdez Corporation ang pinakamalaki at pinakamatinding katunggali ng De La Vega Global Holdings. Sila ang anino na laging sumusunod, ang kalaban sa bawat bidding, ang karibal sa bawat merkado. Ang kanilang hidwaan ay hindi lang tungkol sa negosyo, ito ay personal. Si Ricardo Romualdez, ang ama ni Sofia, ang mortal na kaaway ng kanyang yumaong ama. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa buong katawan ni Cassandra. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inakala niya. Hindi lang ito simpleng pambababae. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa o pera. Ito ay isang dobleng talim na pagkakanulo. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Isang gabi, mga 6 na buwan na ang nakalipas habang naghahapunan sila ng tinapay at kape sa kanilang maliit na apartment sa Tondo. Mukhang pagod si Ramon mula sa trabaho. Kumusta na pala yung dati mong pinapasukan? Yung maliit na export company? Tanong ni Ramon sa isang kaswal na paraan. Ayos lang naman, sagot ni Cassie na nooy nagtitimpla ng gatas para sa kambal. Bakit mo natanong? Wala naman. Naisip ko lang, di ba may bago kayong project noon para sa isang malaking logistics hub sa Batangas? Natuloy ba yon? Malaking project yon, di ba? Noon, inakala ni Cassie na interesado lang ito sa kanyang araw. Isang simpleng pakikipag-usap ng mag-asawa. Kaya't sinagot niya ito ng may kaunting detalye. Mga impormasyong hindi naman kompidensyal, ngunit sapat na para magkaroon ng ideya ang isang tagalabas. Ngayon, ang alaalang iyon ay bumalik na parang isang multo. Ang maliit na export company ay isa sa mga subsidiary ng De La Vega. Ang logistics hub sa Batangas ay isa sa kanilang pinakamalaking proyekto. Isang proyektong bigla na lang natalo sa bidding. Natalo sa isang kumpanyang pag-aari ng mga Romualdez. Ang lahat ng inosenteng tanong, ang lahat ng pagkausyoso niya sa kanyang trabaho. Hindi iyon pagmamalasakit, iyon ay pang-espiya. Napahawak ng mahigpit si Cassandra sa litrato, ang kanyang mga daliri ay halos bumaon sa papel. Ginamit siya. Hindi lang siya niloko bilang asawa, ginamit din siya bilang isang kasangkapan para pabagsakin ang kumpanyang ipinamana ng kanyang ama. Arthur? Sabi ni Cassandra. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Hindi lang ito simpleng pambababae. This is corporate espionage. Tumango si Arthur. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ganoon na nga po ang hinala namin, ma'am. Masyadong malinis ang pagkatalo natin sa Batangas Project. Tila alam nila ang bawat galaw natin. Binigyan ko siya ng access sa buhay ko, sa puso ko. Bulong ni Cassandra. Mas para sa sarili niya kaysa kay Arthur. Hindi ko alam na binigyan ko rin pala siya ng access sa aking kumpanya. Tumingala siya. At ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na bakal. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito simpleng pagganti ng isang asawang pinagtaksilan. Ito na ay pagdepensa ng isang reyna sa kanyang kaharian. Ilabas mo ang lahat ng files natin tungkol kay Dolores Gonzales. Utos niya, lalo na ang kanyang mga financial activities. Mabilis na nagtipa si Arthur sa kanyang tablet. Ayon po sa aming intelligence report, si Mrs. Gonzales ay baon sa utang. Malaki ang talo niya sa mga underground casinos at high-stakes mahjong. Ang mga pinagkakautangan niya ay hindi mga bangko, mga loan shark na may matataas na interes.
Sino ang mga pinagkakautangan niya? Ilan pong kilalang pangalan sa ilalim ng mundo, ma'am? Mga taong hindi mag-aatubiling manakit para maningil. Iyon pala. Iyon pala ang dahilan ng kanilang desperasyon. Iyon ang nagtulak kay Dolores na maging isang halimaw. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay takot. Isang plano ang mabilis na nabuo sa isip ni Cassandra. Isang plano na hindi lang sila sisirain sa pinansyal. Ito ay isang planong tatanggalin ang lahat ng kanilang kapangyarihan at kalayaan. Arthur, sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Hanapin mo ang lahat ng pinagkakautangan ni Dolores. Lahat sila. Bilhin mo ang kanilang mga utang. Make them an offer they can't refuse. Gusto ko, sa paglubog ng araw bukas, ang De La Vega Global Holdings na ang nag-iisang pinagkakautangan ni Dolores Gonzales, natigilan si Arthur saglit, napahanga sa talino at kalupitan ng utos. Masusunod po, ma'am. Nang makaalis si Arthur, dahan-dahang lumakad si Cassandra palabas ng kanyang opisina at umakyat patungo sa nursery. Marahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, sa ilalim ng malumanay na ilaw ng isang night lamp, mahimbing na natutulog sina Leah at Lian sa kanilang magkahiwalay na kuna. Payapa, inosente, walang kamalay-malay sa digmaang ipinaglalaban ng kanilang ina. Lumapit si Cassandra at marahang hinaplos ang kanilang malambot na buhok. Dito, sa harap ng kanyang mga anak, nawala ang lahat ng tigas sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang dalisay at walang katapusang pagmamahal ng isang ina. Hindi hahayaan ni Mami na saktan kayo, bulong niya sa hangin. Hindi ko hahayaan na ang kasakiman ng mundo ay umabot sa inyo. Poprotektahan ko kayo, kahit anong mangyari. Niyakap niya ang kanyang sarili habang pinagmamasdan ng kambal. Ang kanyang puso ay para sa kanila. Ngunit ang kanyang galit ay para sa mga taong nagtangkang sirain ang kanilang kinabukasan. Nagring ang telepono ni Dolores, isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man, sinagot niya ito. Baka isa ito sa kanyang mga pinagkakautangan. Hello? Nanginginig niyang sagot. Good evening. Is this Mrs. Dolores Gonzales? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Ang boses ay kalmado, profesional at malamig. Hindi ito ang magaspang na boses ng isang goon na inaasahan niya. Sa sino to? My name is Arthur Reyes. I'm calling from the Legal Acquisitions Department of De La Vega Global Holdings. Pagpapatuloy ng boses. This call is to formally inform you that as of 5 p.m. today, our corporation has acquired all your outstanding personal debts, including all associated interests and penalties. From this moment on, you will be dealing directly with us. Nabitawan ni Dolores ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang halimaw na kanyang kinatatakutan ay hindi na ang mga siga sa kanto. Ang bago niyang amo ay ang babaeng kanyang itinaboy sa gitna ng unos. Ang katahimikan sa bahay ng mga Gonzales ay mas mabigat pa sa isang puntod. Si Dolores ay nakaupo sa sofa, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang malamig at profesional na boses mula sa kabilang linya. From this moment on, you will be dealing directly with us. Hindi na ito simpleng utang sa mga Bombay o sa mga kapwa niya sugarol. Ang may-ari na ng kanyang kaluluwa ay ang babaeng kanyang sinipa palabas sa gitna ng bagyo, si Cassandra de la Vega. Nang tumunog muli ang telepono kinabukasan, isang formal na tawag mula sa isang abogadong kumakatawan sa De La Vega Holdings, ang lahat ng takot ni Dolores ay nagkatotoo. Binigyan siya ng 1 linggo, 7 araw, upang bayaran ng buo ang kanyang utang na umaabot sa milyon-milyong piso. Kung hindi, lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa kanya, kasama na ang bahay na kanilang tinitirhan, ay sasamsamin. Doon na gumuho ang lahat ng natitirang katatagan ni Dolores.
Hindi maaari. Hindi niya pwedeng gawin to sa atin. Humagulgol si Dolores habang si Ramon ay pilit siyang pinapakalma. Ang kanyang dating imahe ng isang matapang at palaban na matriarka ay naglaho na, pinalitan ng isang babaeng nasa bingit ng pagkasira ng ulo. "Anak Ramon," sabi niya, habang mahigpit na nakakapit sa braso ng anak, ang mga mata ay puno ng luha ng isang taong na-trap. "Makukulong ako. Itatapon nila ako sa kulungan na parang basura. At kayo ni Marites, saan kayo titira? Sa kalye? Ito ba ang gusto mong mangyari sa pamilya natin?" "Inay, huminahon po kayo. Hahanap po tayo ng paraan," sabi ni Ramon. Ngunit kahit siya ay walang ideya kung paano sila makakalusot dito. Ang pader na itinayo ni Cassandra sa kanilang paligid ay masyadong mataas at matibay. "Walang ibang paraan, Ramon." Sigaw ni Dolores, ang kanyang pag-iyak ay may halong galit. Isang tao lang ang may gawa nito. Si Cassandra. Halimaw siya. Gusto niya tayong sirain. Gusto niyang makita tayong nagdurusa. Pumasok sa sala si Marites. Hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala sa luho, kundi ng tunay na takot. "Inay, Kuya Uy, tiningnan ko yung mga posts sa social media. Ang daming articles tungkol kay Ate Cassie. Cassandra. Sinasabi nila na isa siyang empowered woman at inspiration. Ang galing niyang magdala ng kwento." Biglang tumigil sa pag-iyak si Dolores. Tumingin siya kay Marites at isang ideya, isang desperado at maruming ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Imahe, bulong ni Dolores. Ang imahe niya ang kanyang sandata. Kung masisira natin ang imahe niya, kung maipapakita natin sa lahat na hindi siya isang perpektong anghel. "Ano ang ibig mong sabihin, Inay?" tanong ni Ramon. "OMG, ibig lang," sabi ni Marites na tila nahulaan ang iniisip ng ina. "Like, cancel culture? We can show everyone na she's a bad mom." Ganon. Tinapik ni Dolores ang balikat ng anak na babae. "Matalino ka, Marites. Tama, ang mga anak niya, ang kambal. Iyon ang kanyang kahinaan." Tumingin si Dolores kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. "Ramon, kailangan nating makuha ang kustodya ng mga bata." Nanlaki ang mga mata ni Ramon. "Ano, Inay? Paano natin gagawin yon? At bakit? Hindi mo ba naintindihan?" sabi ni Dolores. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Kung mapapatunayan natin sa korte na siya ay isang unfit mother, isang pabayang ina, mapupunta sa atin ang mga bata. At kapag nasa atin na ang mga tagapagmana ng De La Vega, wala siyang magagawa, kundi ibigay ang lahat ng gusto natin para makuha sila pabalik. Iyon lang ang tanging paraan para makalaya tayo sa utang na ito." Umiling si Ramon, hindi makapaniwala sa narinig. "Pero Inay, mahal ni Cassie ang mga anak niya. Hindi niya sila pinabayaan." "Hindi kailangang maging totoo, Ramon." Giit ni Dolores, hinawakan ng magkabilang pisngi ng anak. "Kailangan lang nating gawing kapani-paniwala. Kailangan nating bigyan ng korte ng ebidensya. Mag-hire tayo ng PI, mungkahi ni Marites. Or better yet, a graphic artist. Someone na kayang gumawa ng mga fake pictures. I-post natin na she's always out partying, naglalasing, iniiwan ang mga anak niya. Madali lang yan." Saglit na nag-alinlangan si Ramon. Isang bahagi ng kanyang konsensya ay sumisigaw. Ito ay mali. Ito ay isang kasuklam-suklam na bagay na gagawin sa ina ng kanyang mga anak. Naalala niya ang mga gabing puyat si Cassie para alagaan ang kambal. Naalala niya ang pagmamahal nito. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mukha ng kanyang ina, basang-basa sa luha. Naisip niya ang posibilidad na makulong ito, na mawala sa kanila ang lahat. Naisip niya ang sarili niyang kahihiyan at sa huli,
Ang kaduwagan at pagkamakasarili ang nanaig. Para ito sa pamilya. Sabi niya sa sarili, para mailigtas si inay at para mapalapit ako sa mga anak ko. Iyon ang huling kasinungalingan na kanyang binuo para pagaanin ang kanyang budhi. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige, gawin natin. Sa tulong ng isang hindi kilalang kontak na nakuha ni Marites online, nakahanap sila ng isang freelance photographer na tumatanggap ng espesyal na trabaho. Isang taong hindi nagtatanong, basta't tama ang bayad. Sa pamamagitan ng isang sikretong email, ipinadala nila ang ilang mga public photos ni Cassandra at ang kanilang maruming utos. Kinagabihan, habang nag-aalala silang naghihinta, isang email ang pumasok sa inbox ni Ramon. Galing ito sa photographer. Mayroon itong isang attachment. Nanginginig ang kamay ni Ramon habang binubuksan ito. Isang litrato ang lumitaw sa screen. Ang mukha ni Cassandra ay malinaw na nandoon, ngunit ang katawan ay sa ibang babae. Isang babaeng nakasuot ng isang hapit na hapit at kumikinang na bestida. May hawak na baso ng alak, nasa gitna ng isang madilim at maingay na nightclub. Ang pagka-edit ay hindi perpekto kung titingnan ng malapitan, ngunit sa isang mabilis na tingin, ito ay kapani-paniwala. Isang matinding kirot ng konsensya ang biglang tumusok sa puso ni Ramon. Nakita niya ang mukha ng babaeng minsan niyang minahal. Ngayon ay dinudungisan ng kanilang sariling gawa. Ngunit nang makita ni Dolores ang pag-aalinlangan sa mukha ng anak, agad niyang inagaw ang telepono mula sa kamay nito. Perpekto! Bulalas ni Dolores, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang masamang kagalakan. Ito na ang salbasyon natin, Ramon. Ito ang magpapalaya sa atin. Ito ang ebidensya na kailangan natin. Pero inay, halatang halata na. Walang hahalata kung ayaw nilang mahalata, putol ni Dolores. Ang importante ay may maipakita tayo sa korte, isang bagay na magdudulot ng pagdududa sa kanyang pagkatao. Huwag ka nang mag-isip, Ramon. Siya ang naunang nanakit sa atin. Ginagawa lang natin ito para ipagtanggol ang ating pamilya. Ang bigat ng tingin ng kanyang ina, ang bigat ng kanilang mga utang, at ang bigat ng kanyang sariling kaduwagan ay tuluyang dumagan sa kanyang konsensya hanggang sa ito ay nadurog. Dahan-dahan niyang kinuha pabalik ang telepono mula kay Dolores. Sa ilang sandali, tinitigan niya ang litrato. Tinitigan niya ang pekeng imahe ni Cassandra, ang babaeng nagtiis sa kanilang pang-aapi, ang inang nagmahal sa kanilang mga anak. Ngayon ay kanilang sinisiraan sa pinakamalupit na paraan. Binuksan niya ang kanyang email. Ifinorward niya ang litrato sa kanilang abogado. Isang murang abogado na handang tumanggap ng kahit anong kaso. Nagtipa siya ng isang maikling subject, ebidensya laban kay Cassandra de la Vega. Habang pinipindot ang send, naramdaman niya ang isang huling pagsikip ng dibdib. Ngunit huli na ang lahat. Ang maruming hakbang ay nasimulan na. Nakatanggap si Cassandra ng isang opisyal na email mula sa kanyang legal team. Nakalakip dito ang kopya ng petisyon na isinampa ng pamilya Gonzales para sa kustodya ni Nalia at Lian, at kasama roon ang kanilang ebidensya. Kalmado niyang pinagmasdan ang litrato sa kanyang computer screen. Siya at si Arthur ay nasa loob ng kanyang high-tech na opisina. Ang katahimikan ay binasag lamang ng mahinang pag-click ni Arthur sa mouse. Malinaw po ang pagkaka-Photoshop, ma'am, sabi ni Arthur, habang nag-zoom in sa litrato. Ang ilaw sa mukha ninyo ay hindi tugma sa ilaw ng nightclub. May mga pixelated edges din po sa paligid ng inyong buhok, gawa ng isang amateur. Hindi umimik si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pekeng imahe. Hindi ang kababawan ng pagkakagawa ang nakapagpagalit sa kanya, kundi ang katotohanan na mayroon silang lakas ng loob na gawin ito. Ang isipin na sa kanilang maruming isipan, binuo nila ang ganitong klaseng kasinungalingan laban sa kanya. Napakababa, bulong ni Cassandra. Hindi ko akalain na kaya nilang bumaba sa ganitong level.
Ito po ay isang desperadong hakbang, sabi ni Arthur. Nangangahulugan po na nasasaktan na sila sa mga ginagawa natin. Ilang sandali pa, isang video call ang pumasok sa malaking monitor sa dingding. Ang kanyang punong abogado, si Attorney Sandoval, isang lalaking kilala sa kanyang talas at pagiging walang talo sa korte. Good morning, Ma'am Cassandra. Bati ng abogado. Ang mukha ay seryoso. Natanggap ko na ang files. This is laughable, legally speaking. Madali nating mapapatunayan sa korte na ito ay peke. But we have to play this smart. What do you suggest, attorney? Tanong ni Cassandra. Ang kanyang boses ay kontrolado pa rin. Hayaan natin sila. Payo ni Attorney Sandoval. Reyes, is everything all right? Ma'am Cassandra, good morning po. Sabi ng headmistress sa kabilang linya. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma, ngunit may bakas ng pag-aalala. Tumawag lang po ako para i-report ang isang maliit na insidente. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang kambal at nasa loob na po ng kanilang classroom. Insidente? Anong klaseng insidente? Mariing tanong ni Cassandra habang tumatayo mula sa kanyang upuan. May isang babae po kasi kanina na nagpumilit pumasok. Nagpakilala siyang tiyahin daw po ng kambal. Ang pangalan daw po niya ay Marites Gonzales. Nanigas si Cassandra. Si Arthur, na nakarinig sa pangalan, ay agad na nagtipa sa kanyang computer. Hindi po namin siya pinapasok dahil wala po siya sa listahan ng mga autorisadong sunduin ng mga bata. Pagpapatuloy ng headmistress. Ngunit habang kinakausap po siya ng guard sa gate, lumapit po siya sa may bakod kung saan naglalaro ang mga bata. May inaalok po siyang candy. Hindi na narinig ni Cassandra ang mga sumunod na sinabi. Ang salitang candy ay umaling-awngaw sa kanyang tainga na parang isang alarma. Nasaan ang security footage? Malamig niyang tanong kay Arthur pagkababa ng telepono. Sa isang click, lumabas sa malaking monitor ang live feed mula sa CCTV ng eskwelahan. Naroon nga. Si Marites, nakatayo sa labas ng bakod, mukhang aligaga. At sa loob, ang kanyang dalawang anak. Nakita ni Cassandra kung paano inabot ni Marites ang isang makulay na lollipop sa pagitan ng mga rehas na bakal. Nakita niya kung paano akmang aabutin ito ni Leah, ang kanyang mas palakaibigang anak. At nakita niya kung paano hinila ng maliit na kamay ni Lian ang kanyang kapatid palayo na tila may naramdamang mali. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kontrol, ang lahat ng pagtitimpi, ang lahat ng payo ng abogado ay naglaho na parang bula. Ito ay hindi na tungkol sa pera, hindi na tungkol sa paghihiganti sa isang pagtataksil. Tinawid nila ang linya, ang pinakabanal na linyang hindi dapat tawirin ni numan. Ginalaw nila ang kanyang mga anak. Dahan-dahang umupo si Cassandra. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na kayang tumupok ng isang buong syudad. Tumingin siya kay Arthur. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit mas matalim pa sa anumang patalim. Masyado akong naging maawain. Hindi na niya kinuha ang kanyang karaniwang telepono. Mula sa isang nakatagong drawers sa kanyang mesa, kinuha niya ang isang itim na satellite phone, isang linyang direkta at hindi matrace. Pinindot niya ang isang numero. David, sabi niya, nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. I-deploy ang Supreme Protection Protocol para sa mga anak ko. Now, at tawagan mo ang buong team. Huminga siya ng malalim, at ang mga huling salita niya ay isang pangako ng isang paparating na dilubyo. Oras na para ilabas ang lahat ng hawak natin. Para sa pamilya Gonzales, ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip. Ang takot na bumalot sa kanila ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng pag-asa. Ang kanilang murang abogado ay tumawag. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Mr. Gonzales, magandang balita.
Tinanggap ng korte ang ating petisyon para sa isang preliminary hearing. Ibig sabihin, nakita nila na may merito ang ating kaso at ang ebidensyang ipinasa natin. Ang balitang iyon ay parang musikang dumating sa kanilang pandinig. Narinig ninyo yon? Halos mapasigaw na, sabi ni Dolores. Ang mukha ay nagliliwanag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Naniwala sila sa atin. Ito na, Ramon. Ito na ang simula ng ating pagbabalik. Nagdiwang sila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng panalo. Sa kanilang isipan, sila ang biktima na lumalaban para sa kanilang karapatan. Ang mga pekeng litrato at gawa-gawang kwento ay naging katotohanan sa kanilang mga mata. OMG, we're gonna be rich again. Tili ni Marites. I need to buy a new dress. Kailangan. A celebration outfit. Tama si Marites. Sang-ayon ni Dolores habang niyayakap ang anak. Kailangan nating ipakita sa lahat na tayo pa rin ang nakatayo. Kailangan nating magmukhang matagumpay. At iyon nga ang ginawa nila. Ginamit nila ang natitirang kakarampot na pera mula sa kanilang savings. Ang pondong dapat sana ay para sa mga emergency at nagpunta sila sa isang mamahaling mall. Bumili si Dolores ng isang eleganteng gown at si Marites ay isang modernong cocktail dress. Habang sila ay namimili, panay ang kanilang bulungan at pagtatawanan na parang mga general na nagpaplano ng kanilang victory parade. Si Ramon, sa kabilang banda, ay may sariling pinaghahandaan. Ang kanyang isipan ay lumilipad na sa hinaharap. Isang araw, isang makapal at mabangong imbitasyon ang dumating sa kanilang pintuan. Gawa ito sa mamahaling papel na may gold embossed na mga letra. Ito ay isang imbitasyon para sa An Evening of Hope Charity Gala, ang pinakamalaking high society event ng taon. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Dolores. Tiningnan ni Ramon ang ilalim ng imbitasyon. Nakasulat doon, Major Sponsor, De La Vega Global Holdings. Galing sa kumpanya ni Cassandra. Sabi ni Ramon, biglang kinabahan. Ngunit iwinaksilang ito ni Dolores. Nagkataon lang yan. Malaking kumpanya yan. Sponsor sila kahit saan. Huwag mong isipin yan. Ang isipin mo, ito ang ating pagkakataon. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa Pilipinas ay darating dyan. Ito na ang pagkakataon mong makahanap ng bagong koneksyon. Isang bagong trabaho na mas maganda pa sa dati. Ang ideyang yon ay nagbigay ng bagong lakas kay Ramon. Tama ang kanyang ina. Ito na ang entablado para sa kanyang pagbabalik. Sa gabi ng gala, habang nagsusuot siya ng kanyang pinakamahagandang suit sa harap ng salamin, nagsimula siyang mag-ensayo ng isang talumpati. Mga Ginoo, mga ginang, ang pamilya ay ang pinakamahalagang yaman. Ano man ang pagsubok, ang integridad at katotohanan ang laging mananaig. Inisip niya ang kanyang sarili na kinakamayan ng mga CEO, binibigyan ng mga business card at muling iginagalang. Ang pangarap na yon ay napakatamis, sapat na para burahin ang lahat ng kasalanan at pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Ngunit habang sinasara niya ang butones ng kanyang coat, isang hindi maipaliwanag na ginaw ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Ipinagsawalang bahala niya ito. Guni-guni lang siguro ng kaba. Dumating sila sa 5-star hotel na pagdarausan ng gala. Ang lobby ay nakakasilaw, mga dambuhalang kristal na chandelier, sahig na gawa sa kumikinang na marmol at ang marahang tunog ng isang string quartet. Ang paligid ay puno ng mga taong nakasuot ng mga magagarang damit at alahas. Sa unang pagkakataon, naramdaman muli ng pamilya Gonzales na kabilang sila. Huminahon ang kanilang mga puso. Si Dolores ay taas noo. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas. Si Marites ay abala sa pagtingin-tingin na tila naghahanap ng celebrity. At si Ramon, bagamat kinakabahan, ay may bagong kumpiyansa.
Buong pagmamalaki silang lumakad patungo sa pasukan ng Grand Ballroom. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad sa kanila ang isang napakagandang tanawin. Ngunit bago pa man sila makahakbang papasok, biglang namatay ang ilaw sa kanilang paligid. At pagkatapos, isang nakakasilaw na spotlight ang biglang tumutok sa kanila. Isa, dalawa, tatlo. Lahat ng ilaw ay nasa kanila. Ang bulungan ng mga tao sa loob ng ballroom ay biglang tumigil. Ang musika ay huminto. Ang lahat ng mata, daan-daang pares ng mata, ay nakatingin sa kanila. Ang pamilya Gonzales na trap sa gitna ng liwanag. Nagtataka silang lumingon sa paligid. Ano ang nangyayari? At doon, sa dambuhalang LED screen sa likod ng entablado, kung saan dapat ay nakalagay ang Welcome to an Evening of Hope, ay biglang nag-flash ang isang imahe. Hindi ito isang welcome message. Ito ay isang litrato. Isang litratong malinaw at nakakapanindig balahibo. Ang litrato ni Cassie, basang-basa ng ulan. Yakap-yakap ang dalawang bagong silang na sanggol sa gitna ng madilim at malupit na gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ito ang eksaktong imahe ng gabing kanilang itinaboy ito. Ang dugo sa katawan ni Ramon ay tila nagyelo. Ang pintig ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang malakas na tambol. Ang pekeng mundo ng pag-asa na kanilang binuo ay gumuho sa isang iglap. Ito ay isang bitag at sila ang pain. Ang buong ballroom ay nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay namatay. Maging ang paghinga ay tila nahinto. Sa gitna ng entablado, sa harap ng litrato ng kanyang pinakamasakit na gabi, tumayo si Cassandra at lumapit sa mikropono. Ang pamilya Gonzales ay nanatiling nakatayo sa may pasukan, na trap sa liwanag, na parang mga hayop na nasukol. Ang mukha ni Dolores ay puno ng pagkalito at takot. Si Marites ay nanginginig, hindi maintindihan ang nangyayari, at si Ramon. Si Ramon ay nakatitig kay Cassandra, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kailanman makikilala. Nagsalita si Cassandra. Ang kanyang boses, pinalakas ng sound system, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ito ay malinaw, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Welcome to an evening of hope. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng isang kaibigan. Isang kolektibong paghinga ng pagtataka ang narinig mula sa mga manonood. Ang kaibigan kong ito, pagpapatuloy ni Cassandra, habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pamilya Gonzales, ay nangarap ng isang simpleng buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal, hindi ng yaman. Para sa pangarap na yon, tinalikuran niya ang lahat. Nagpanggap siyang isang ordinaryong tao para lamang mahanap ang isang pag-ibig na totoo. Habang nagsasalita siya, ang imahe sa screen ay nanatili. Nahanap niya ang pag-ibig na yon, o yon ang akala niya. Nagpakasal siya. Nagkaroon sila ng 2 magagandang anak. Ngunit ang pamilyang dapat sana ay magiging kanlungan niya, ay naging kanyang impyerno. Araw-araw, sinabihan siyang wala siyang kwenta. Bigla, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa ballroom. Ang boses ni Dolores, malupit at matinis. Wala kang kwenta. Isa kang malaking pabigat sa pamilyang ito. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga tao. Si Dolores ay napahawak sa kanyang dibdib na tila sinasaksak. Araw-araw, tinrato siyang parang basura. Pagpapatuloy ni Cassandra. At sa huli, sa gitna ng isang malakas na bagyo, itinapon siya sa labas ng bahay na parang isang basahan, kasama ang kanyang 2 sanggol. Ang litrato sa screen ay biglang gumalaw. Ito na ngayon ay isang video. Ang security footage mula sa kapitbahay na kanyang sinilungan. Malinaw na ipinakita ang pagtulak sa kanya palabas, ang malakas na pagsara ng pinto, at ang kanyang pagkaupo sa basang semento habang yakap ang kambal.
Ang panunood sa sarili niyang pagdurusa ay masakit, ngunit tiniis ito ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Bakit maaari ninyong itanong, bakit ganito kalupit ang isang pamilya? Simple lang ang sagot. Ang screen ay nagpalit muli. Ipinakita nito ang mga bank statement, mga promissory note na may pangalan ni Dolores Gonzales, mga litrato niya sa loob ng isang kilalang underground casino. Ang kanyang mga utang na nakalista sa kulay pula ay umabot sa 8 numero. Kasakiman, sabi ni Cassandra. At desperasyon. Napaluhod si Dolores. Hindi! Kasinungalingan! Ngunit walang nakinig sa kanya. Ang asawa ng aking kaibigan, sabi ni Cassandra. Ang kanyang tingin ngayon ay binaling kay Ramon, na namumutla na parang isang patay. Ang lalaking nangako sa kanya ng pagmamahal ay may sarili ring sikreto. Ang screen ay nagpalit. Isang serye ng mga litrato ni Ramon at Sofia Romualdez sa mga restaurant, sa mga hotel, magkahawak kamay, naghahalikan. Sa isang VIP table, si Ricardo Romualdez at ang kanyang anak na si Sofia ay napatingin sa screen. Ang kanilang mga mukha ay punong hindi maipintang gulat at kahihiyan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kanilang paligid. At hindi lang iyon, dagdag ni Cassandra. Isang video ang nagplay. Kuha ito mula sa isang hidden camera sa isang hotel suite. Naroon si Ramon. Kausap si Sofia. Video, Ramon. Huwag kang mag-alala, mahal. Isang tanong ko lang kay Cassie. Malalaman ko na ang mga detalye ng project nila sa Batangas. Ang dali niyang mauto. Akala niya, mahal ko talaga siya. Ang pag-amin na yon ay ang huling pako sa kabaong. Ang hininga ni Ramon ay tila ninakaw. Kasinungalingan lahat yan. Sigaw ni Ramon. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Gawa-gawa mo lang lahat ng yan para siraan kami. Hindi sumagot si Cassandra. Tumingin lang siya sa gilid ng entablado kung saan nakatayo si Arthur. Isang bahagyang tango lamang ang kanyang ibinigay. Kinuha ni Arthur ang isang maliit na remote. Pinindot niya ito. Ang problema sa mga kasinungalingan, sabi ni Cassandra, habang ang screen ay nagpapakita ng isang bagong anggulo ng video, ay laging may katotohanang nakatago sa likod nito. Ang bagong video ay hindi na mula sa isang malayong anggulo. Ito ay mula sa loob mismo ng bahay ng mga Gonzales sa Tondo. Isang hidden camera na nakatago sa isang picture frame. Ipinakita nito ang lahat. Si Dolores na nagtatago ng pera, si Marites na iniirapan si Cassie kapag nakatalikod ito, at si Ramon na kausap sa telepono ang kanyang kabit. Ito ang twist. Ang katotohanang hindi siya naging bulag. Siya ay nagmamasid, naghihintay. Ang kaibigan kong yon, sabi ni Cassandra, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katarungan. Ang kaibigan kong yon ay ako. Sa hudyat na yon, ang malalaking pinto ng ballroom ay muling bumukas, ngunit hindi mga bisita ang pumasok. Mga unipormadong pulis. Dahan-dahan silang lumakad papasok. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng huling hatol. Ang mga pulis ay lumakad ng diretsyo. Hindi pinapansin ang mga nagugulat na bisita. Nilampasan nila ang entablado. Nilampasan nila si Ramon na parang hangin. Huminto sila sa harap ni Dolores. Isang mataas na opisyal ang nagsalita. Ang boses ay malakas at malinaw. Mrs. Dolores Gonzales, sa ngalan ng batas, inaaresto ka namin para sa mga kasong fraud, extortion, at multiple counts of child endangerment. Ang mga huling salitang iyon ay tila isang bala. Ang lahat ng lakas sa katawan ni Dolores ay nawala. Ang kanyang mga mata ay pumuti. At sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng karangyaan na kanyang pinangarap, siya ay bumagsak sa sahig, walang malay. Para kay Ramon, ang mga sumunod na pangyayari ay malabo at magulo, na parang isang masamang panaginip. Nakita niya ang mga medik na isinasakay ang kanyang walang malay na ina
sa isang stretcher. Nakita niya si Marites na humahagulgol habang tinatakpan ang mukha mula sa walang tigil na pag-flash ng mga kamera ng media. At nakita niya si Cassandra na dahan-dahang bumababa sa entablado na tila isang reyna na tao nang magbigay ng kanyang hatol bago siya pinalibutan ng kanyang mga security at inilayo sa kaguluhan. Walang lumapit sa kanya, walang kumausap sa kanya. Para siyang isang multo sa gitna ng karamihan, isang walking trophy ng kahihiyan. Kinabukasan, ang unos ay mas lalo pang lumakas. Nagising si Ramon, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Pagtingin niya, puno ito ng mga news alert. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. De la Vega Heiress, isiniwalat ang brutal na pagtataksil ng asawa at biyenan. Dolores Gonzales, inaresto dahil sa fraud at extortion sa gitna ng isang charity gala. Romualdez Heiress, sangkot sa isang corporate espionage scandal. Ang kanilang mga pangalan at muka ay nasa lahat ng dako, sa TV, sa social media, sa mga pahayagan. Ang kanilang kastilyong buhangin na binuo mula sa kasinungalingan at pagpapanggap ay tuluyan ng tinangay ng alon ng katotohanan. Ang unang opisyal na dagok ay dumating mula sa Romualdez Corporation. Isang formal na pahayag ang inilabas nila bago pa man magtanghalian. Ang Romualdez Corporation ay walang kinalaman sa anumang personal na gawain ni Miss Sofia Romualdez. Dahil sa mga pangyayari, lahat ng ugnayan sa pagitan ng kumpanya at ni Mr. Ramon Gonzales ay formal nang pinuputol. Hindi namin kinukonsinti ang anumang uri ng hindi etikal na gawain. Iyon na. Ang huling sinulid ng pag-asa na kinakapitan ni Ramon ay pinutol ng walang awa. Isa na siyang liability, isang basurang kailangang itapon. Pag-uwi niya mula sa pag-aasikaso ng kaso ng ina sa presinto, naabutan niya si Marites sa sala, umiiyak ng walang tigil habang nakatitig sa kanyang laptop. "Kuya, tinanggal na nila ako sa trabaho," hagulgol nito. "At yung mga friends ko, hindi na nila sinasagot ang mga tawag ko. Ang daming bashers sa Instagram ko. Sinasabi nila, 'Marites, the real chismosa.'" Nakakainis sila. Tiningnan lang siya ni Ramon nang walang emosyon. Sa gitna ng pagguho ng kanilang mundo, ang inaalala pa rin ng kapatid niya ay ang kanyang social status. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang buhay ay naging isang buhay na impyerno. Inilipat si Dolores sa isang regular na kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Ang kanilang bahay ay selyado na ng bangko na pag-aari na ngayon ng De la Vega. Literal na wala na silang matirhan, wala na silang pera, wala na silang dangal. Isang gabi, habang nakasilong sila sa isang murang motel, basang-basa ng ulan sa labas, tumama sa isipan ni Ramon ang isang huling desperadong ideya. Si Cassie. Hindi, si Cassandra. Kailangan niyang makausap ito. Hindi para humingi ng tawad. Huli na para doon. Ngunit marahil, may natitira pa itong kahit katiting na awa para sa pinagsamahan nila, para sa mga anak nila. Nagmaneho siya sa gitna ng malakas na ulan, ang parehong ulan na sumaksi sa kanyang kalupitan noon. Huminto siya sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga De la Vega sa Forbes Park. Bumaba siya ng kotse, walang payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan na parang isang nagpepenitensya. Lumapit siya sa intercom sa gilid ng gate at pinindot ito. Ilang sandali, isang boses ng guard ang sumagot. "Yes, sino po sila?" Si Ramon Gonzales po ito," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Gusto ko sanang makausap si Cassandra." "Sandali lang po, sir." Naghintay siya. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat patak ng ulan ay isang paalala ng gabing iyon. Bigla, umilaw ang maliit na video screen ng intercom. At lumitaw doon ang mukha ni Cassandra. Hindi ito galit. Hindi ito masaya. Ito ay blangko. Malamig. Na parang nakatingin sa isang estranghero. "Anong kailangan mo, Ramon?"
Tanong nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Cassie, Cassandra, pakiusap. Pagmamakaawa ni Ramon. Ang luha ay humahalo na sa ulan sa kanyang mukha. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali kami. Pero pakiusap, wag mo namang gawin to sa amin. Si Inay, makukulong siya. Wala na kaming lahat. Maawa ka. Awa? Sagot ni Cassandra, isang bahagyang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Humingi ka ba ng awa para sa akin nung gabing iyon, Ramon? Noong nagmamakaawa ako sa iyo na huwag kaming itaboy sa gitna ng ulan? Noong may sakit ang anak mo? Natigilan si Ramon. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang awa ko para sa iyo ay namatay sa gabing iyon, kasabay ng ulan. Mariing sabi ni Cassandra, ang kanyang mga mata ay diretso at hindi natitinag. Ngayon, harapin mo ang mga resulta ng mga desisyon na ikaw mismo ang gumawa. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang screen ay biglang namatay. Naiwan si Ramon, nakatayo sa gitna ng malakas na ulan, nakatitig sa blankong screen, walang sagot, walang pag-asa. Tanging ang lamig ng ulan at ang bigat ng isang katapusang siya mismo ang humukay. Ilang buwan ang lumipas, ang unos ay nagdaan na, at ang mga alon ay huminahon na. Ang pangalan ng mga Gonzales ay unti-unti nang nabura sa mga balita. Naging isang lumang tsismis na lamang na kinalimutan na ng publiko. Sa loob ng De La Vega Global Holdings, isang bagong araw ang sumisikat. Nakatayo si Cassandra sa harap ng Board of Directors. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa, habang ipinipresenta niya ang isang bagong proyektong magpapalawak sa kanilang kumpanya sa Timog Silangang Asya. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat desisyon niya ay matalino. Ang mga dating board members na dating nag-aalinlangan sa kanya ay ngayon nakikinig nang may buong paghanga at respeto. Ang babaeng nasa harap nila ay hindi lang isang tagapagmana, isa siyang tunay na leader. At iyon ang dahilan kung bakit ang pag-invest sa proyektong ito ay hindi lang isang hakbang pasulong, kundi isang malaking pagtalon para sa kinabukasan ng De La Vega. Pagtatapos niya, isang matunog na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ngumiti si Cassandra, isang ngiting profesional, ngunit totoo. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, sinabayan siya ni Arthur. Napakahusay po ng presentasyon ninyo, ma'am. Salamat, Arthur, sabi ni Cassandra, habang tinitingnan ng kanyang relo. Mag-aalas 5 na ng hapon. Paki-cancel ang lahat ng natitira kong appointment ngayong araw. Masusunod po, ma'am. May balita na ba? Tanong ni Cassandra, habang papasok sila sa elevator. Opo, ma'am, sagot ni Arthur. Ang boses ay seryoso. Lumabas na po ang final verdict kaninang umaga. 15 taong pagkakakulong para kay Mrs. Dolores Gonzales. Walang parole. Saglit na huminto si Cassandra. Hindi siya lumingon. Tumingin lang siya sa kanyang refleksyon sa makintab na pinto ng elevator. Walang galit, walang saya. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Tapos na. Isang kabanata sa kanyang buhay ang formal nang nagsara. Tumango lang siya. Mabuti. Ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang kabanatang nasa kanyang harapan. Pagdating niya sa mansyon, agad siyang sinalubong ng maliliit na tawa. Sa malawak na hardin sa likod ng bahay, sa ilalim ng ginintuang sinag ng hapon, naglalaro ang kambal. Medyo malaki na sila ngayon, kaya nang maglakad ng paika-ika. Agad na hinubad ni Cassandra ang kanyang mamahaling sapatos at blazer at tumakbo sa malambot na damuhan. Mommy's home, masaya niyang sabi. Mama! Sabay na sigaw ni Nalia at Lian at nag-uunahan silang maglakad patungo sa kanya. Lumuhod si Cassandra at sinalubong sila ng isang mahigpit na yakap. Hinalikan niya ang kanilang mababangong buhok, ang lahat ng bigat at stress mula sa trabaho
ay bigla na lang naglaho. Dito, sa piling ng kanyang mga anak, siya ay hindi si Chairwoman de la Vega. Siya lang si Mommy. Pinanood niya si Leah na sinusubukang habulin ng isang paru-paro at si Leah na pilit na binubuhat ang isang bulaklak na mas malaki pa sa kanyang kamay. Ang bawat sandali ay isang kayamanan. Ito ang buhay na ipinaglaban niya. Ito ang kanyang kapayapaan. Kinagabihan, pagkatapos niyang basahan ng kwento at patulugin ng kambal, bumalik siya sa kanyang opisina sa bahay para tapusin ang ilang papeles. Habang nag-aayos ng mga dokumento, isang kasambahay ang lumapit. May dalang isang silver tray. Sa ibabaw nito ay may isang sobre. "Pinadala po ito para sa inyo, ma'am," sabi ng kasambahay. Tiningnan ni Cassandra ang sobre. Simple lang ito, ngunit ang selyo sa likod ay nagsasabi kung saan ito galing. Bilibid National Penitentiary. Ang sulat kamay sa harap, kahit medyo magulo, ay pamilyar. Ito ay sulat kamay ni Ramon. Saglit niyang hinawakan ang sulat. Isang bahagi niya ang gustong malaman kung ano ang laman nito. Isang paghingi ng tawad, isang panunumbat. Ngunit habang tinititigan niya ito, napagtanto niyang hindi na mahalaga. Ano man ang nakasulat doon ay bahagi na ng nakaraan, isang nakaraang puno ng sakit at kasinungalingan. "Yaya," tawag niya sa kasambahay. "Itago mo na lang yan sa luma kong kahon, sa mga bagay na hindi na kailangang buksan pa." Kinuha ng kasambahay ang sulat at umalis. Si Cassandra naman ay lumabas sa balkonahe na nakadugtong sa kanyang opisina, kung saan naghihintay si Arthur. Tanaw nila mula roon ang hardin at ang mga ilaw ng syudad. "Mukhang masaya po ang kambal kanina, ma'am," sabi ni Arthur. Ngumiti si Cassandra, isang tunay at malambot na ngiti. "Sila ang lakas ko, Arthur." Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Bago magsalita muli si Arthur, sa isang magalang ngunit personal na tono. "Ma'am, kung okay lang po magtanong, iisipin niyo pa po kayang magmahal muli?" Hindi lumingon si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa hardin, kung saan kanina lang ay puno ng tawa ng kanyang mga anak. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. "Ang pinakadakilang pag-ibig ng buhay ko, Arthur," sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan at kaligayahan. "Ay narito na." 1 taon pagkatapos ng gabing iyon sa charity gala, ang ballroom ng parehong 5-star hotel ay muling napuno ng mga kilalang personalidad. Ngunit ngayon, ang kapaligiran ay ibang-iba. Wala ang tensyon at takot. Ang naroon ay isang pakiramdam ng paggalang, paghanga at isang kolektibong pag-asa. Ito ang gabi ng opisyal na paglulunsad ng The Amelia de la Vega Foundation, isang organisasyong binuo ni Cassandra para tulungan ang mga single mothers na nakaranas ng pang-aabuso, isang pundasyong ipinangalan niya sa kanyang yumaong ina na siya ring nagturo sa kanya ng kahulugan ng lakas. Muling umakyat sa entablado si Cassandra, ngunit ngayon, ang kanyang suot ay isang nagniningning na puting gown, sumisimbolo sa isang bagong simula. Ang kanyang nangiti ay hindi na pilit o profesional. Ito ay totoo. Abot hanggang sa kanyang mga mata. Nagsalita siya sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng init na yumayakap sa bawat isa sa silid. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimulan niya. "Marami sa inyo ang marahil ay alam na ang isang bahagi ng aking kwento. Isang kwentong puno ng sakit, pagtataksil, at sa huli, pagbangon. Ngunit ngayong gabi, hindi ako narito para pag-usapan ang aking nakaraan. Narito ako para pag-usapan ang ating kinabukasan." Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga babaeng naroon, mga negosyante, mga politiko, mga artista at higit sa lahat, ang mga unang benepisyaryo ng kanyang pundasyon na nakaupo sa isang espesyal na lamesa. Madalas, sinusukat ang halaga ng isang babae sa yaman ng kanyang pamilya, sa pangalan ng kanyang asawa, o sa karangyaan ng kanyang pamumuhay.
Tinuruan tayong manahimik, magtiis, at tanggapin na lang ang ating kapalaran. Ngunit natutunan ko, sa pinakamasakit na paraan, na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nakikita sa labas. Ito ay nasa loob. Huminga siya ng malalim. Ang ating halaga ay nasa ating kakayahang magtiis, hindi para sa iba, kundi para sa ating mga prinsipyo. Nasa ating lakas na bumangon muli, gaano man kalakas ang ating pagkakabagsak. At higit sa lahat, ang ating halaga ay nasa ating walang katapusang kakayahang magmahal, lalo na sa mga panahong tayo mismo ang pinakakulang sa pagmamahal. May ilang mga babae sa audience ang nagsimulang magpahid ng kanilang mga luha. Nakita nila ang kanilang mga sarili sa bawat salitang binibitawan ni Cassandra. Ang Amelia de la Vega Foundation ay hindi lamang isang charity. Pagtatapos niya, ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pangako. Ito ay isang kanlungan, isang tanglaw, isang mensahe para sa bawat babae na nakakaramdam na siya'y nag-iisa, nasasaktan, at nawawalan ng pag-asa. Hindi ka nag-iisa, may halaga ka. At ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa pagiging biktima. Ito ay nagsisimula sa iyong pagiging isang mandirigma. Isang dumadagundong na palakpakan ang yumanig sa buong ballroom, isang pagbuhos ng suporta at paghanga. Nakaupo sa gilid ng kanyang katre si Dolores Gonzales. Ang kanyang dating makinis na buhok ay puno na ng uban. Ang kanyang balat ay kulubot na. Ang dating apoy sa kanyang mga mata ay matagal nang namatay. Tumingin siya sa labas ng maliit at may rehas na bintana. Walang makita kundi pader. Ito na ang kanyang mundo. Isang mundong binuo ng sarili niyang kasakiman. Nagbubuhat ng isang mabigat na sako ng semento si Ramon. Ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Bawat butil ng pawis ay isang paalala ng buhay na kanyang sinayang. Ibinaba niya ang sako at napatingin sa kanyang mga palad. Ang mga ito ay magaspang na at puno ng kalyo. Ang mga kamay na dati hinahaplos lamang ang karangyaan ay ngayoy nagbabanat ng buto para sa ilang pirasong barya. Minsan, sa gabi, binibisita siya ng mga alaala, ang nangiti ni Cassie, ang tawa ng kanyang mga anak. At sa bawat pagkakataon, isang matinding pagsisisi ang dumudurog sa kanyang puso. Nakatayo si Cassandra sa balkonahe ng kanyang silid. Tanaw mula roon ang buong hardin. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Lumapit sa kanya ang kambal na ngayon ay nakakapagsalita na ng ilang salita. Niyakap nila ang kanyang mga binti. Mama, look, star! Turo ni Leah sa unang bituin na lumitaw sa langit. Pretty, sabi naman ni Lian habang nakasandal sa kanyang ina. Binuhat ni Cassandra ang dalawa, isa sa bawat braso. Magaan na lang sila para sa kanya. Ang kanyang mga bisig ay hindi na nanghihina. Sila'y pinalakas ng pagmamahal. Magkakasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang mundo ay kumpleto. Hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil sa dalawang maliliit na nilalang sa kanyang mga bisig. Sila ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang kinabukasan. Hinalikan niya ang kanilang mga noo. Ang hangin ay dahan-dahang yumakap sa kanila. Sa paglubog ng huling sinag ng araw, isang pakiramdam ng ganap na katuparan ang bumalot sa kanyang puso. Ang paglalakbay natin, bulong niya sa kanyang mga anak na parang isang pangako sa kanilang tatlo at sa buong sansinukob, ay nagsisimula pa lamang. Sa huling sandali ng kwentong ito, malinaw na ang buhay ni Cassandra ay hindi lamang kwento ng kayamanan na iniwan, kundi ng dangal na muling ipinaglaban. Mula sa isang babaeng piniling mamuhay ng simple alang-alang sa pag-ibig, siya'y itinulak ng kalupitan at kasakiman ng pamilyang Gonzales sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Pinalaya sa gitna ng bagyo, inagawan ng respeto, at muntik pang agawan ng mga anak.
Ngunit sa halip na tuluyang gumuho, nagising si Cassandra. Bumalik siya hindi para maghiganti, kundi para itama ang mali at ipaglaban ang karapatan ng isang ina. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kasamaan, gaano man katalino ang plano, ay may hangganan. Darating ang araw ng paniningil at ang mga pusong nanatiling matuwid ay gagantimpalaan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Cassandra, hanggang saan ka lalaban para sa iyong mga anak? Kaya mo bang talikuran ang lahat para sa kapayapaan at bumangon muli para sa hustisya? Bilang pagtatapos, nais ko kayong kamustahin. Kumusta kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong laban na tahimik ninyong kinikimkim? Huwag kayong mag-atubiling magbahagi sa comments. Nandito ako, nakikinig, nagpapasalamat, at patuloy na nagkukwento para sa inyo.